Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao. Wala na nga pong iba si Gandara upang bagatid sa inyo ng latest update at fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ayan, ang tatalakayin nga po natin pag-uusapan ay itong tungkol sa finally, meron na rin nga pong mapagtatanto ang mga bashers. At meron na tayong masusupalpal sa kanila kasi ABS-CBN mismo na po ang nag-post tungkol dito. Itong mga kinukuda ng mga bashers tungkol kina Kim and Paolo at syempre about dito sa lately na pinag-uusapan natin. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan po sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And eto na nga, bilang pasasalamat po muna sa ating mga kakimpaw, narito at may ilan akong comment na napiling basahin ngayong gabing ito. Ayan, para sa ating mga taga-subaybay, shout out sa inyo pong lahat. Maraming salamat sa pagtutok sa akin ngayong gabi. So first comment mula po kay Ma'am Norma Dayag. Sabi niya dito, tama, hindi maganda yung inuunahan ng series kasi nakakawalang gana na panoorin. Gandara, ano kaya ang time slot nito na ipapalabas? Sana'y huwag masyadong late sa gabi kasi bawal sa among mapuyat na ang sa aming mapuyat na mga seniors. Suggestion ko lang kung pwede. God bless them both. Sana nga po after ng balita, mga alas 8, ganyan. Sana ganun kaaga ang etong The Alibay. Siyempre, para ma-maintain ang pagiging primetime queen ni Kimi. Huy, grabe nga naman yun eh. Anyway, about naman dito sa tinutukoy ninyo na nakakawalang gana na panoorin. About sa mga spoilers po ito. Kapag sobrang dami na pasaway, magi-spoil tungkol sa The Alibay, nakakawala na nga yung excitement na panoorin. Kasi parang, alam nyo na-spoil na, gano'n. Ayan, parang panonoorin pa rin naman natin, walang duda yan. Pero yung excitement parang mababawasan. Parang, ay, alam ko na ito yung yung ganyan. 'Di ba? Sayang. Kung wala sana tayong idea, ayun, talagang tayo po ay masusurprise ng bonggang-bongga. So, usually, gano'n naman talaga. Dapat ay igalang din natin. Tinatrabaho yan nila Kim and Paolo tapos magaganon lang. And lahat po syempre sila Team The Alibay. Sabi naman po dito ni LV Annie, hindi naman po kabastusan. Sa picture lang naman. Marami din naman picture si Pao na hindi nakatingin sa camera. Basta mabait si Pao. Picture lang yan. Negative kagad ang mga iniisip. P.S. God bless Kim Pao. Siguro kasi hindi lang ata sanay since seniors, may mga kasabihan, merong mga ugalian, mga ganyan. Kaya yun yung naiisip. Hindi ko naman masisisi kasi may kanya-kanya naman nga tayong paniniwala. Pero ayun nga, hindi naman po masusukat doon yung pagkatao ni Paolo Avellino. I mean, kagaya nitong bagong binabato sa kanya, like yung pagbe-vape, yung pagsuot ng sombrero, kahit nasa hapagkainan, etc. Mga ganyan. So, hindi po yan, kumbaga hindi nyo maaari siyang i-judge yung buong pagkatao niya just because of that. I mean, hindi naman yung kabawasan ng pagkatao niya talaga. Anyway, sabi naman po ni Ma'am Remy Ramos, maganda rin gabi. Perhaps, Paolo cannot watch Kim crying. That is why he is not looking at her. Same as in those days that Kimi used to cry when she broke up with her ex. Si ex.
Kim was being interviewed and she appeared like she was starting to cry. Paulo was watching her and his eyes showed compassion and looked like his heart was breaking for Kim. Ayan, parang pag nasasaktan si Kim, parang ganun din yung nararamdaman ni Pao. Nasasaktan din siya for Kim, ang sabi ni Ma'am Remy Ramos. Tungkol pa rin po ito nung sa magkakasama po sila nila Direk Loren. Na yun nga, napayuko na lamang si Paulo. So, ayun, siguro nga kasi umiyak din si Kim noon. So, hindi siya hindi daw siguro kayang tingnan ni Pao na gano'n, naiiyak si Kim and yun nasasaktan. Anyway guys, tungkol naman dito, ayan, revenue ng ABS-CBN Corp pumalo sa mahigit na 8.28 billion sa unang kalahati ng 2025 dahil sa high-performing shows, digital and global initiatives at kasama po dito ang My Love Will Make You Disappear ng Kim Pao. Kung 173M lang ang kinita talaga ng My Love Will Make You Disappear, grabe naman. Hindi kasi naniniwala yung ibang fans sa 173M lang ang kinita na My Love Will Make You Disappear. And ayun, ang mga bashers tuwang-tuwa na flop daw ang movie nila Kim and Paulo. Yung first day, di man lang daw naka 20 million. Tawang-tawa, kala mo naman lalakas ng mga bashers na yan. So ngayon, napatunayan, at least lumabas daw po ang katotohanan na talagang tumabo po ang ABS-CBN sa Kim Pao. Ito sa lahat-lahat ng shows ha. Lahat-lahat ng shows, 8.28 billion ang kinita ng ABS-CBN. So malaki yan and panigurado. May ambag sa bilyon ang Kim Pao. Yung iba naniniwalang bilyon ang kinita ng My Love Will Make You Disappear. Hindi naman siguro aabot yan ng bilyon, ng ganyang 8 billion kung 173M lang ang isa dyan. Biruin nyo ilan lang yan, no? Nasa picture, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O ayan, no? Palagay natin tigi 1 billion. Mahigit yan. Ayan, parang mas kapani-paniwala daw ayon nga po sa mga fans. At least kayo na kaya na raw pong patunayan ng mga fans na talagang tumabo ang ABS-CBN kina Kim and Paulo. Kaya sa lahat daw ng tinatawanan ang My Love Will Make You Disappear na nag-flop, kuno raw ito, sorry na lang kayo. Kasi ito ang tunay, ito ang totoo, na ang My Love Will Make You Disappear ay nakapagbigay ng kita na malaki sa ABS-CBN and napaka-bankable nila Kim and Paulo. Diba, ang mahanay lamang sila dyan ay isang patunay na talaga namang sina Kim and Paulo ay bankable stars ng ABS-CBN. Anyway, ano nga daw kaya ang ulam ngayon ng mga bashers? Ang palaya. Anyway, sabi naman dito, kapag nagkakatampuhan, mas nauuna pang umiyak si boy kesa kay girl. Charis! So, ayan ang pinag-uusapan ng mga fans ngayon na marahil may kinalaman kina Kim and Paulo. Ayan nga, na iba sinasabi hindi naman talaga nagkatampuhan, and yun din naman ang sinasabi ko. Pero wala naman sinabi dito nagkatampuhan na. Ang sabi dito, pag nagkakatampuhan, meaning pwedeng dati pa, noon pa, hindi po nitong nakaraan lang na sinasabi nagkatampuhan. Basta kapag nagkakatampuhan daw, ayan, mas nauuna pa daw umiyak si boy. So parang hindi kaya na may tampuhan silang dalawa. Huy, grabe naman nga yun. Nagiging soft-hearted pagdating kay Kimi. So, tungkol nga kaya ito sa Kim Pao. Yan. Grabe naman ngayon. Pero, kung makikita mo, kung tungkol talaga to sa Kim Pao, aba,
abay talagang angat, dagdag pogi points yan para kay Paolo. Hindi ka bawasan sa pagkalalaki. Lumalabas lamang po talaga na talagang sobra yung pagmamahal kay Kiam. Di rin kaya at na matiis na nagkakaroon ng tampuhan. So kayo guys, ano yung masisay patungkol dito? Pa-comment ka lang sa baba. And hanggang dito lang muna ating update. Thank you so much po sa inyong pakikinig. Kita-kits po tayo sa susunod kong chikas. Marami pong salamat.